Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong pinagsasabihin ni Buknoy. Ito po ipanati ko ng Tape Incorporated na hanggang ngayon ay talaga namang kapit na kapit. Wala na sigurong mahanap na ibang trabaho, kaya ito nagtsatsaga pa rin dito sa kanyang pagpo-post para kahit papano meron namang pagkakitaan. Ay, ito mga kababayan, si Buknoy, nako, nag-post na naman na kung ano-ano para mema lang, para may masabi lang dito sa Itbulaga sa TVJ. Ito mga kababayan, sa ating screen nakasulat dito, Itbulaga, bigong makakuha ng mataas na ratings kahit nakipagsanib puwersa sa CNN RPN. Sabi ni Buknoy, hindi impressive at bigo kung may lalarawan ng naging sanib puwersa ng TV5 at CNN RPN para sa programang Itbulaga. O bakit daw? Bakit daw hindi impressive? Bakit daw bigo? O kasi nakakuha lamang daw sila ng 4.4 rating points noong Sabado, January 6, laban sa pilot episode dito, July 1, 2023 na nakakuha ng 8.4 rating points para sa single channel carrier. Napakalayo nito sa kanilang target. Tila hindi na na-maintain ang magic ng so-called noontime icons dahil hindi na sila makariba basta-basta dahil nagbabago na ang timpla ng panahon. Sa parehong araw, ginamit na rin nila ang titulong Itbulaga dahil na rin sa preliminary decision ng lower court gaya ng Marikina RTC na pigilan ng Tape Incorporated sa paggamit ng titulo. Naglaho na ang sinasabing iconic noontime magic dahil kahit gamit na nila ang titulo na natili silang napako sa 4.0 rating points at kung minsan bumababa pa sa 3.0 o 2.0 rating points. Mas mababa talaga ito kumpara noong nasa poder pa sila ng Tape Incorporated at umiere sa GMA Network. Madalang silang makakuha ng below 5.0 rating points. Matatanda ang tatlo rin ang labanan. Itbulaga sa GMA, It's Showtime sa ABS-CBN at lumipat sa TV5 na ngayon nasa GTV at ang Launch Out Loud o LOL ng TV5. Noong Sabado nakakuha ang It's Showtime ng 4.3 na halos dumikit sa kanila. Patuloy na mas malawak ang reach ng pinagsamahang at pinagsamang GTV A2Z at Kapamilya Channel. Ngunit kunestyon ngayon ng Kapamilya fans ang Nielsen Philippines pagdating sa noontime ratings dahil sa biglang bulusok ang It's Showtime sa 2.7 rating points nitong Lunes, January 8. Ito ay manoy statistically improbable. Nasaan daw at ang anong nangyari sa 1.6 gayong ang Itbulaga ng TV5 ay bumaba lang bahagya? Nangamatay ba ang lahat ng 1.6 na televiewers nitong Sabado? Napansin din ng mga Kapamilya viewers na lagi naglalaro sa 4.0 hanggang 4.9 ang ratings ng katapat nilang Itbulaga sa TV5. Buong pagtataka ng Kapamilya viewers ang ganitong trend ng Nielsen Philippines pagdating sa noontime. Basahin muna natin bago tayo mag-react mga kababayan ha. Samantala nitong Sabado rin, nagpalit na rin ang kanilang temporary title ang Tape Incorporated Produced Noontime Show bilang tahanang pinakamasaya. Alinsunod sa preliminary order at decision ng isang lower court gaya ng Marikina RTC. Ngunit subalit, ayon na rin sa official statements ng parehong Tape Incorporated at GMA Network ay hindi pa tapos ang laban. Parang si Paolo Contis na. Hindi pa tapos ang laban. Legally speaking, ano raw? Masabi ni Paolo? Mas tumibay at lumakas ang laban umano nila dahil sa isang depektibong desisyon ng lower court. Ito na naman si Buknoy eh. Napako rin sa 2.7 to 3.5 rating points ang tahanang pinakamasaya at It's Showtime na laging nagdidikit sa rating simula December 5, 2023 kahit alam naman ng lahat na di hamak na mas malawak ang reach ng It's Showtime dahil napapanood dito sa GTV, A2Z at Kapamilya Channel. Ganon din sa tahanang pinakamasaya na napapanood sa GMA na single channel na may 106 TV stations nationwide. Nagpapasalamat naman ang pamunuan, empleyado at host ng tahanang pinakamasaya dahil sa mainit na suporta pa rin ng advertisers na hindi bumitaw sa programa bilang kabahagi ng tulong at saya araw-araw. Hindi pa bumibitaw. Kasi may kontrata pa eh. Antayin mo, Buknoy, pagtapos ng kontrata, tingnan mo. Ayun, abangan mo kung magre-renew pa. Ngayon kasi hindi pa bumibitaw. Paano bibitaw? Nakakontrata pa. Hintayin mo matapos yung kontrata. Doon mo malalaman kung magre-renew pa o hindi. Kaya wag kang masyadong
Pa-epal dyan, Buknoy. Gayon din naman sa masugid nilang mga manonood. O yung mga nanonood dyan, mga empleyado ng tape, mga kaibigan, yung sabi nila mga Iskonians. Nagagalit na naman sa akin yung mga Iskonians. Hindi, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, marami, alam ko majority ng mga nanonood dito sa Tape Incorporated, mga Iskonians. Si Isko lang pinapanood nila dyan. Kala nyo ba pinapanood nila si Paolo Contit? Kala nyo ba pinapanood nila yung Bulutong? Eto si Buboy, si Paolo at si Betong. Yung Bulutong na yan. Kala nyo ba pinapanood dyan ng mga Iskonians? Hindi. Ang pinapanood nila dyan, ito lang si Isko Moreno. Si Ormi lang ang sinusundan nila dyan. Kaya pasalamat kayo sa mga Iskonians. Matatanda ang nabanggit sa episode noon ng E80 ng TV5 na si Joey De Leon. Ang mga katagang sa inyo ang pamagat amin ng numerals. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Di mo alam. Ang bobo mo naman. Ano pa ba yan? Di yung numero, yung mga nanonood. Ano ba pagkakaintindi mo, Buknoy? Yung numerals, yan yung mga nanonood. Tingnan mo yung mga nakatutok sa online. Hanggang ngayon, sa YouTube at Facebook, 100,000 ang nanonood. O sa inyo ilan? 800, 700, 600. May kaugnayan kaya ito sa ratings dahil numero ang pinag-uusapan dito. Kasama na rin yan. Siyempre kapag marami nanonood, yun na rin. Kaya nga yung ratings di ba? Kaya lagi silang number 1 Di ba, Buknoy? Minsan kasi yung utak ginagamit yan, Buknoy. Hindi yan display. Hindi lang yan pinasok dyan para mabulok dyan, kalawangin. Na utak nyo kinakalawang na. Gamitin nyo kasi. Tapos tags. Tinag nila Kapamilya Kingdom at Kapamilya Circle. Our neighbor sa GTV. Sumisip-sip. Ay, si Buknoy sumisip-sip na sa Kapamilya Kingdom at Kapamilya Circle. May balak May balak kang lumipat Kasi kung sakali mang wala na at maglaho na yung programa na sinusuportahan ninyo dyan sa GMA, lipat na ng susuportahan. At ngayon pa lang, nagpapaano ka na, nagpapapansin ka na. Kasi tingnan nyo mga kababayan doon sa binasa natin, mukhang pinagtatanggol niya, it's showtime. Nagreklamo sila, bakit daw ganun, bakit daw mababa ang ratings ng It's Showtime, kumpara dito sa Itbulaga. Kine-question daw ng mga kapamilya itong Nielsen Philippines, o dahil daw sa mga lumalabas na ratings. So sumisip-sip na. Ano ba pakialam mo sa ratings ng It's Showtime? Ano ba pakialam mo sa ratings ng kapamilya? Medyo kung may epal-epal ka na sa ratings ng ABS-CBN kasi wala na. Dahil wala na, olats na kayo. Kaya medyo umaano ka na, sumisip-sip ka na sa It's Showtime. Mukhang iyan na ba pagtatanggol mo? Aalis ka na ba? Aalis ka na sa tape? Buknoy? Hindi nga, aalis ka na ba sa tape? Kasi mukhang pinaglalaban mo itong It's Showtime na. Hindi na itong Tape Incorporated Di ba? Tapos ito isa sa katangahan nito ni Buknoy. Sabi niya, yung sa una nating parting binasa, sabi niya, bakit daw hindi na maintain ng TVJ yung kanilang ratings nung nagsimula sila? Kasi nung July 1, di ba, yung pilot episode, talaga na mga tinutukan ng tao yan, mga kababayan. Ang daming tao nanood dyan. Umabot tata ng, yung lalo na yung concurrent viewers, ang dami, sobrang dami. So, ang laki ng nakuha ng ratings ng TVJ dyan. Sabi nga ni Buknoy, 8.4. Tapos, malamang ang ratings ng ba't di mo nilagay yung ratings nyo? Siguro ang ratings ng rito, hindi ko matandaan pero mababa Mababa ang ratings ng Tape Bulagta dito Pati ng It's Showtime So, nung July 1, napakataas ang ratings ng TVJ. Kaya sabi ni Buknoy, bakit tumina? Kasi nung unang episode 8.4 bakit naging 4 na lang ngayon?
So, nawala na raw yung magic. Nawala na raw yung iconic noontime magic ng TVJ. Dahil nga nung pilot episode 8.4 tapos ngayon ang halos average lang nila 4. Eh kung di ba naman tanga itong Buknoy na to. Alam mo Buknoy, hindi mo pwede ikumpara ang ratings nung July 1, 2023 at yung ratings ngayon. Hindi mo pwedeng ikumpara yan doon kasi iba yung iba yung hype. Yung talagang July 1 na yan, talagang hinintay ng tao yan. Ang dami talagang nanood dyan. Yung iba nga siguro hindi na pumasok sa opisina para lang mapanood dyan Kasi talagang hinintay nila ang pagbabalik ng TVJ. Ang pagbabalik ng ng iconic trio. So kahit naman sa tape, ang dami ring nanood Ngayon tanong ko, yung ratings nyo ba nung July 1 na maintain ng tape? Hindi naman Di ba, sumadsad nga kayo ngayon, ang baba-baba ng ratings ninyo Hindi nyo rin na-maintain kasi nga, iba yung July 1 sa panahon ngayon. Apakatanga mo naman. Apakabopos mo naman, Buknoy. Ba't may kukumpara yung July 1? Iba yon, iba yung sitwasyon nun sa sitwasyon ngayon. Bugok. Apakatanga naman ito. Magbimema ka lang, palpak pa. Ito pa. Ito na lang Ito para maliwanagan ka, Buknoy. Tingnan ninyo Kayo, etong Tape Incorporated nasa GMA. Etong GMA ang may pinakamalawak na reach sa tatlong noontime show. GMA. GMA. Kahit GTV, malaki rin ang niyan. Etong It's Showtime, halos parehas lang din kasi nasa under niya ng GMA di malaki rin ang reach ng ng It's Showtime. Nadagdagan pa ng ng ABS-CBN. So kung ikukumpara yung reach ng GMA at reach ng TV5, talaga namang lamang na lamang etong Tape Bulagta. Lamang na lamang, mas marami kayong maaabot kumpara dito sa TV5. Alam naman namin yan Kaya nga nagpipilit itong TV5 na pagandahin itong kanilang reach. Pinapalawak pa nila. Pero sa kabila nun, Buknoy, makinig ka. Sa kabila nun, hindi pa rin kayo manalo sa ratings. Sa kabila nung sobrang lawak ng reach nyo, lagi pa rin kayong olats pagdating sa ratings. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, mas maraming mga Pilipino ang talagang sumusubaybay sa Eat Bulaga. Mas marami ang mga Dabarkads. Di ba? Yun. Sa inyo na nga yung reach Sobra-sobra na yung reach. Parang ganito lang yan Alam mo yung siguro man, alam mo yung boxing. Kung hindi mo alam, pakaano mo naman. Boxing. Meron tatlong boksingero. Pero yun ninyo, itong GMA, haba ng reach, haba ng kamay Di ba? Haba ng kamay pati GTV, It's Showtime, haba rin yung kamay nyo kasi nasanay sa GMA. Kung baka tinray ng GMA so mahaba rin yung reach. Ang pinaka maikling reach yung boksingero ng TV5, talagang maikli lang. Lugi-lugi. Lugin-lugi. Kaya nung nagboxing na, lagi kayong knockdown. Pati itong It's Showtime, knockdown din. Kahit maikli yung reach, maikli yung yung haba nung kamay nung nung suntok ng ng TV5, lagi kayong bumabagsak. Lagi kayong knockdown. Bakit? Wala kasi yan sa reach. Nasa diskarte yan. Mahaba nga reach nyo, bopos naman kayo magboxing. Di ba? So gamit-gamit din ng utak. Di ba? Diskarte yan. Diskarte yan, boy. Mahaba nga reach nyo, lagi naman kayong knockdown. So suntukin lang kayo ng TV5, bulagta. Lalo na itong huling knockdown ninyo.
Ilang beses ba kayo natumba? Nung natanggal yung trademark, natumba kayo, knockdown, binilangan kayo, tayo pa rin, sige. Kaya yan. Sabi nga ni Paolo Contit, hindi pa tapos ang laban. Sige, laban uli. Ngayon, lumabas na itong desisyon ng RTC. Knockdown na naman kayo. Ngayon, ano nangyari? Hindi na knockdown, knockout. Tapos ang laban. Kahit maikli ang reach ng TV5, knockout kayo. Di ba? Ganun lang yan, Boknoy. At dun sa sinasabi mo naglaho na ang sinasabing iconic noontime magic, nagkakamali ka. Nagsisimula pa lang. Kunwari ka pa eh. Kaya nga sumisip-sip ka na sa kapamilya, gusto mo na lumipat eh. Dahil alam mo, wala mangyayari sa'yo sa kakatanggol dyan sa tape eh. Di ba? So, nako, yan lang mga kababayan. Naawa na ako dito. Kay Boknoy at mukhang mawawalan na ng trabaho. So, yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.